that even if I give myself up, or even if I have the gift of speaking every human language, hindi lang heavenly language to maski yung mga language dito sa world, maski alam na natin lahat ng mga bagay na dito sa mundo, you have the language of the angels, pero pag wala tayong pag-ibig sa ating kapwa, this is useless. Alam ko kinakausap tayo ng Panginoon dahil hindi dahil sa hindi tayo marunong magmahal, no? Hindi dahil sa hindi tayo marunong magmahal, dahil nire-remind niya tayo because I can see that this church is going to explode. Alam niyo, the more we've been to a big church, no? Ito ang napansin ko. The bigger the church, ano ang tawag dito? Palaki ang church, the more the conflict. Yan, the more the conflict, no? Kaya kita nyo pagka ang simbahan nagsisimula, maliit pa lang. Parang pamilya lang siya. No? Pamilya siya, labing-labing, beso-beso, yan. Pero pag habang lumalaki siya, kailangan lagyan na ng sistema yan. Yung iba nagsasabi, bakit dati? Lahat pwede, no? Ngayon hindi na, no? Kaya yan, umpisa na yung, dati humingi lang ako ng pambiling tinapay, bibigyan mo lang ako, ngayon pipirmahan ko pa yan, mga ganon. Kaya nagkakaroon na ng ano. Pero that's normal. Ngayon pa lamang, dapat tinuturoan na tayo ng Panginoon to have love in our hearts, because the bigger the church, the more the conflict. At hindi lang yan, no? Tinuturoan din tayo ng Panginoon na how to deal with each other, no? How to deal with each other. So, alam niyo po itong message natin ngayon. This is the foundation of Christianity, the foundation of the teachings of Christ. And the danger lang na nakikita ko dito of spiritual gift pag hindi to balance ng love, no? Or ng gift. Itong spiritual gifts, pag hindi to balance ng love. Alam nyo, people tend to become arrogant, yayabang, no? Alam nyo, in the 80s or in the latter part of 70s, nagkaroon ng charismatic movement, no? Nagkaroon ng charismatic movement. So, the gift is all over the church, no? Yung gift, no? Talagang nagmamanifest siya sa body of Christ. Alam niyo, iba doon, hindi nila na nababalance ng love. Meron kinuwento yung senior pastor ko dati na na-experience daw niya. Totoong may message doon sa preacher. May message doon sa preacher. Doon sa isang babae. Pero ang sabi niya, hindi niya makalimutan yun. Sabi niya, you don't have the right to say that, no? You lady down there, you fat lady, I'm talking to you, you fat lady, come here, the Lord is, ganun daw. Sabi niya, nakikita niyo, hindi balance siya ng, you don't have to do that. Maski si Lord nangusap na sa'yo, wala kang karapatang gawing ihiyain yung taon doon. So, totoong meron siya spiritual gifts, but not balanced with love. Kaya akala nung iba, that time, no, nung charismatic era, kinausap ako ni Lord, no? Parang meron akong superpower na kahit na anong gawin ko at sabihin, no, meron akong authority. But it's not like that. Yun yung sinasabi ni San Pablo rito. Spiritual gift must be balanced with love. So, alam niyo, itong sinasabi ni San Pablo rito, pagka wala kang, maski alam mo yung iba't ibang klaseng language, pag wala kang love, or even speaking in tongues, kung wala kang pag-ibig sa iyong puso, it's like a clanging cymbals, no? Nalaman ko na bawat pagan worship noon, nalaman ko na meron pala silang, bago sila pumasok doon, meron silang gong, or kaya yung parang cymbals, no? Bago sila pumasok doon sa loob ng simbahan nila, yung pagan, binabang nila yon para daw magising yung gods nila.
Ganun, no? Kaya kita nyo parang medyo related sa kalembang natin. Di ba may kalembang tayo? Kasi doon naman natin talaga natutunan yun eh. Doon nakuha ng ano yun, yung kalembang natin. So, binabang nila yon para magising yung God. So in effect, Paul is saying, you want to get the attention of your God? Hindi mo kailangan na ibang yan. Kailangan mo magmahal. Show your love. Show your love to people. No? So in effect, if you want God to notice you, show your love to one another. Now, in verse 2, this lead us to the second point. Love is more important than knowledge. Love is more important than knowledge. Sa tandaan po natin, hindi ko po sinasabi na hindi importante ang knowledge. Alam nyo, if I have the chance or opportunity, no, gusto ko pang mag-upgrade, gusto ko pang masteral, DVD, no? Pero if you have the time to do that, do it, no? Because magandang karagdagan yan sa atin, no? Now, here, if I have the gift of prophecy and I can fathom all mysteries and all knowledge, but have not love, I am nothing. Yan, I am nothing. So alam nyo, maski alam na natin lahat ng doktrina natin, pero sablay ka sa area ng pag-ibig, sablay ka sa area na ito, it's useless. It's useless. Love is more important than knowledge. Alam niyo, one time, meron pong isang theologian, no? Meron isang theologian na sobrang ano na siya, kilalang kilala. Nasa talk show siya, a Christian talk show. At bago magtapos, sabi niya, to sum up everything that you know, no, your theology, your doctrine, what is the summary, no, the summary of the Bible, no? Alam mo yung host ng program, nag-aabang siya ng highfalutin words about doctrines, no, na hindi niya maiintindihan kasi masyadong kilala to sa doctrine, na Christian doctrine. Alam mo, sabi nung theologians, nung tinanong siya, ang sagot niya ganito, Jesus loves me, yes I know, 'cause the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. And all the audience, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sabi niya, that's the message of the Bible. That's the message of the Bible. Minsan, parang ang dami mo nang alam. Nakalimutan mo, yun lang pala ang message ng Bible, that God sent His Son to the world, no? Because of His love, He sent His Son into the world to save us, no? He loves us so much. Kaya yung theologians na yun, marunong na ang message pala ng Biblia is just God loving us, no? God loving us. So, alam ko marami pang mga lalago dito. Ibig sabihin na maring some of you here will go to Bible school, no? Some of you here will go to Bible school. Pero tatandaan niyo, huwag niyo kakalimutan na the very basic foundation of your ministry is loving God and loving people. Loving God and loving people. So Paul says that even if you know it all, no? Maski alam na nating lahat, pag hindi natin alam ang basic teachings of the Bible, you fail.
it's nothing. It's nothing. I'm certainly not opposed to education. Of course, alam natin yan, or to knowledge. Ang gusto natin lahat, matuto tayo. Kaya nga tayo may small group, may discipleship group tayo. Gusto natin matutunan. Pero tinuturo lang sa atin ngayon yung foundation ng ating Christianity. Tingnan niyo po itong verse na ito. 1 Corinthians 8 verse 1. Knowledge puffs up, but love builds up. Ayan. Pwede mo igiit. Pwede mo igiit yung alam mo. Hindi ganito yan. Gigil ka pa? May gigil ka pa? Hindi sinabi sa Biblia. It pops. Alam mo kaya minsan, sabi sa Bible, yung kapag novice, kasi pwede yung bata marunong sa verses marunong siya, marami na siyang alam. Hindi porket maraming alam yung mga ito pwede na tong leader. Kaya sabi sa Bible, yung novice, huwag niyo lalagay sa leader kasi puff up yan Tingnan niyo muna yung maturity, yung mature. Kasi lahat gusto mag-preach. Lahat gusto mag-preach, lahat gusto nasa harap sila kasi akala nila yun ang maraming reward. At hindi nyo alam yung mga nagwawalis-walis diyan, katulad ng sinasabi ni Sister Wife kanina. May reward yun. Kaya pagdating sa langit, makikita ninyo ba? Lord, ba't nakapirari yun? Hindi naman nagpipreach yun. Kasi ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin dito, kaya nakikita ka o hindi ka nakikita, merong value yan. Meron yan value sa Panginoon. So, knowledge pops up, but love builds up. But love builds up. Kaya, alam niyo yung ibang grupo, kasi may ibang Kristiyano na palaban. Palaban. Gusto niya, igigiit niya yung kanya. Pwede rin yun, pero alam niyo, lagay niyo na lang ng pag-ibig or sabuyan natin or dash it with love.